Hey Max Pard, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan po natin ang mga sikreto para mabaliw sa lalaki at hanapin kanya. At kung handa na kinapasa na po tayo, at muli, be inspired. At ang unang sikreto mga kaspart upang mabaliw sa iyo ang lalaki at hanapin kanya is biglang wag mo na siyang replyan ng matagal. Yan ang unang sikreto dyan kay Inspired. Upang isang lalaki, sa pagkatagal na hindi mo siya kinakausap o nire-replyan, ay unti-unti ay makita niya ang halaga mo at sa katagalan pa ay mabaliw siya sa paghahanap sa iyo. Kay Inspired, bakit hindi re-replyan? Sa bagay na yan ay nakadepende, lalo na kapag sobra na ang lalaki sa iyo. Halimbawa, nag-uusap nga kayo pero minumura ka niya. O kaya naman masasakit na salita ang mga natatanggap mong mensahe sa kanya. O kaya naman sabihin natin kay Inspired na paulit-ulit siya sa kasalanang ginagawa niya sa'yo at biglain mo siya. Huwag mo na siyang replyan, huwag mo na siyang kausapin. Sapagkat isa yun sa mga sikreto upang ang lalaki ay matauhan at biglang mapaisip. Sa bagay na yan, kapag di mo siya na-replyan bigla, doon magsisimula yung curiosity. Kailangan mo kasi munang makuha yung curiosity niya. Dahil kapag hindi mo nakuha yung pansin o sabihin natin interest niya sa bagay na kung bakit hindi ka na nag-reply, eh mahihirapan tayo na mabilis na hanapin ka niya. Sapagkat malilibang pa sa iba at masyado pa siyang kampante. Pero pag agad-agad nagtaka siya, napaisip at na-curious, bakit biglang nawala ka? Bakit biglang nanahimik ka? Bakit biglang hindi ka na nag-reply at hindi ka na nagparamdam at hindi mo na siya kinausap pa? Doon nakuha mong curiosity niya at tuloy-tuloy na yun. Ka-Inspired, nakakatiyak ka ba na tuloy-tuloy na naiisipin niya ako, tahanapin niya ako? Eh doon pa lang sa hindi ka na nag-reply. Yun ang panimula. Malaking bagsak na yun. Malaking bagay na yun. Doon pa lang nakuha mo na yung interest niya. Doon pa lang nakuha mo na yung pag-iisip niya. O ikaw, halimbawa, ikaw ang ilagay ko sa kalagayan niya. Biglang hindi na nag-reply sa iyo yung boyfriend mo. Biglang hindi na nag-reply sa iyo yung asawa mo. Yung lalaking mahal mo, biglang hindi ka na kinausap, biglang hindi ka na na-replyan. Kahit pa sabihin natin galit ka sa kanya, kahit pa sabihin natin na masungit ka at matigas ang puso mo at matapang ka, eh mababaliw ka rin sa pag-iisip sa kanya. Bakit hindi na nag-reply yung lalaki na yun? Ba't hindi na nag-reply yung boyfriend ko, yung asawa ko, di ba? Eh halos baka hindi ka makatulog eh. Eh lalo na mga lalaki. Lalo na mga lalaki, mga logical. Isip ng isip yan. Iniisip nilang dahilan. Iniisip nilang rason. Mababaliw yan sa'yo. Kakaisip ka Inspired pag biglang di mo na siya kinausap. Pag biglang hindi ka na nag-reply. Lalo na tuloy-tuloy yung pag-uusap nyo. Lalo na siya hindi siya sanay na biglang mawawala ka. Lalo na nasanay siya sa paghahabol mo. Lalo na nasanay siya na mabilis kang mag-reply, biglang isang beses hindi mo na siya na-replyan at matagal kang hindi nag-reply. Matagal kang hindi nagparamdam. O sabihin natin, ginamit mo na yung no contact rule na sikreto upang hanapin ka ng isang lalaki. Eh talaga naman, mababaliw yun sa'yo. Baka sa katagalan, nagmamakaawa na yan. Baka sa katagalan, tinatadtad ka na ng call niyan o message niyan. Baka sa katagalan, nagsusorry na yan sa'yo. At ginagawa na ng lahat ng effort para mag-usap kayo at kausapin mo siya at replyan mo siya. Ganyan yan. Kasi kung pinapatulan mo, pinapakita mo pa naghahabol ka, masyado ka pang malambot, marupok, na pinapatawad mo agad, paulit-ulit naman sa'yo, hindi niya makikita ang halaga mo. Imbis na mabaliw yun sa'yo, imbis na hanapin ka niya, babaliwalain ka niya, kaya isa yan sa mga sikreto na pwede mong gawin ka-inspired upang ang lalaking mahal mo ay mabaliw sa iyo at hanapin ka, ka-inspired. Pangalawang sikreto ma-inspired upang mabaliw sa lalaki at hanapin ka niya is, iwasan mo na yung mga ayaw niya sa iyo. Yan ang pangalawa ka-inspired. Ano yun ka-inspired? Iwasan mo na yung mga ayaw niya sa iyo. Kung bakit hindi umaalagwa ang pag-ibig o pagmamahal niya sa iyo, dahil nababad trip lagi sa iyo, laging galit sa iyo yan, laging inis sa iyo yan. O laging nagtatampot masama ang loob. Dahil yung mga ayaw niya, ginagawa mo. Yung mga ayaw niya, yun ang ginagawa mo. Yung iba sa inyo, nananadya pa eh. Huwag ganon. Eh, kakaganyan mo, magugulat ka isang araw eh, iiwanan ka niyan. Makikipaghiwalayan sa'yo. O sabihin natin baka, ipagpalit ka niya sa iba.
Di ba? Huwag mong i-push yung button niya. Huwag mo siyang ilagay sa hangganan. Ngayon, pag iniwasan mo na yung mga bagay na ayaw niya sa'yo, dahan-dahan yan. Imbis na yung saktong pagmamahal lang, mas hihigit yan dun. Diba? Kasi mahal ka na niya. Nagagalit lang siya sa'yo dahil may mga bagay kang ginagawa na ayaw niya. Ganun lang yan ang sikreto dyan. Wag na kasi kayong mag-asaran. Wag na kasi kayong maggantihan. Wag na kasi kayong magpikunan. Wag na kasi yung away ng away. Wag na kayong maggantihan. Talaga naman ka-inspired. Iwasan mo na yung mga bagay na ayaw niya sa'yo upang umalagwa ang pag-ibig niya sa'yo at hindi mapigil ang paglaki ng pagmamahal niya sa'yo dahil wala na siyang kinaiinisan sa'yo. O, di ba? Gamitin mo ang isip mo sa bagay na yan. At masasabi mong, oo nga, mas lalong magiging sweet sa akin ang partner ko kapag hindi ko na ginagawa yung mga bagay na ayaw niya na ginagawa ko. At ganun ka din naman, di ba, sa partner mo. Pag hindi niya na ginagawa, pag nagbago siya, nagpakabait na. Halimbawa, hindi na siya mabisyo. Halimbawa, hindi na siya nagmumura. Hindi ba't mas lalo mo rin siyang mamahalin? Ganon din ka-inspired sa lalaki, mababalo siya sa'yo. At lagi ka nang hahanapin ka-inspired. At ang pangatlong sikreto, ka-inspired, upang mabaliw si lalaki at hanapin ka niya is iwasan ang sunod-sunod na pagtawag at message. Yun ang pangatlong sikreto dyan. Ang problema kasi sa iba sa inyo ay grabe kung tumawag, grabe kung mag-message, mag-text, mag-chat. Pagka ganyan ka, imbis na mabaliw sa iyo lalaki at imbis na hanapin ka niya, ay talaga namang ikaw ang talaga namang malalagay sa alanganin sapagkat pagsasawaan ka niya, kaiinisan at lalayuan. Gusto mo bang mangyari yon? Na yung lalaking mahal mo, tinitibok ng puso mo, ilalayuan ka? At kaiinisan ka? To the point na ipagpalit ka sa iba? Hanggang sa mangyaring hiwalayan ka? Kaya naman, huwag mong ipakita na sobrang atat ka sa kanya. Huwag mong ipakita na sobrang mahal mo siya. Huwag mong ipakita na sobrang palagi mo lang siyang hinihintay, palagi mo siyang hinahanap, siya lagi laman ang isip mo, umiikot ang buong araw mo sa kanya, lagi ka nakabantay sa kanya, talaga naman napaka-needy mo. Huwag ganun, ipakita mo sa kanya na tama lang, sakto lang. Yung paghahanap mo, sakto lang yung pagme-message, sakto lang yung oras na binibigay mo, sakto lang yung pagmamahal mo, nagpapaka-busy ka sa trabaho mo din, hindi laging umiikot ang mundo mo sa kanya. Hindi ka laging nakabantay sa kanya. Nagpapaka-busy ka sa ibang bagay. Hindi siya laging iniisip mo. Kapag ka ganon, yung lalaki pa mismo ang laging magiging needy sa'yo at laging mag-e-effort para sa'yo. Sapagkat ganon, talaga naman gumagana ang sistema pagdating sa pag-ibig. Dahil yun ang tama na ikaw ay dapat nagpapakababae at siya ay dapat nagpapakalalaki. Hayaan mo siyang magpakalalaki upang talaga namang maramdaman mo ang pagmamahal niya. Magpakababae ka. Huwag magmahal ng sobra. Diba? Huwag maghabol. Huwag magpakabaliw. Isa yun sa mga sikreto. Huwag mo siyang panay tawagan, panay i-message. Magugulat ka pag ginawa mo yan at di ka laging available na sa kanya pero hindi ka rin naman nagkukulang. Ang lalaki ay laging hahanapin ka. Magtatanong sa'yo. Mababaliw sa'yo at laging mamahalin ka, ka-inspired. At ang pang-apat na sikreto, ka-inspired, upang mabaliw sa'yo at hanapin ka ng isang lalakis, huwag nang maging sobrang bait. Yan ang pang-apat na sikreto, ka-inspired, upang mabaliw sa'yo lalaki at lagi ka niyang hanapin. Ano yung ka-inspired? Huwag nang maging sobrang bait. Parang mali ata yan, ka-inspired. Kailan pa naging mali ang bagay na yan? Hindi ba tama naman yan? Nasa mundong ito, nasa buhay na ito, lalo na sa larangan ng pag-ibig, ay hindi ka dapat sobrang bait. Sa maraming kasaysayan at kwento, kapag sobrang bait mo, ay naaabuso ka, at nalilinlang, at napagsasamantalahan, at nagagamit, at nasasaktan. Hindi ko sinabing huwag kayong maging mabait. Yun ang tama at mabuti. Lalo na sa paningin ng Diyos, maging mabait ka. Pero yung sobrang bait, na sobrang bait mo na, hindi na tama yun. Lahat ng sobra ay mali. Lahat ng sobra ay nakakasama. Lahat ng sobra ay maaaring ikapahamak mo. Kaya dapat sapat lang.
Dapat sakto lang. Dapat tama lang ang level ng iyong pag-ibig at kabaitan sa lalaking mahal mo upang hindi rin lumaki ang ulo niya, hindi siya ma-spoiled, at hindi siya masyadong maging kampante, at lagi pa rin siyang magkaroon ng takot sa isip niya na baka mawala ka, at hindi kanya abusuhin, at lagi niyang makita ang halaga mo, ka-inspired, sa mga sikreto, upang mabaliw si lalaki at lagi kanyang hanapin. Huwag ka na maging sobrang bait, pero huwag ka rin maging masama, tamang bait lang, upang ang lalaki ay talaga namang hindi umabuso at laging mabaliw sa'yo at hanapin ka at laging makita ang halaga mo, ka-inspired. Panglimang sikreto, mga ka-inspired, upang mabaliw si lalaki at hanapin ka niya palagi, biglang mag-ayos ng sarili. Yan ang panglima, ka-inspired, at pinakahuli. Alam nyo, isa yun sa pinaka-epektibo sa pinaka-totoo at sikreto upang ang lalaki ay mabaliw sa'yo at hanapin ka niya. Kapag nakita niya at napatunayan niya na bigla mong ginawa mong ganyan ng sarili mo, na nag-ayos ka, nagpaganda ka, ginandahan mong sarili mo, nag-effort ka sa sarili mo, di ba? Kung gusto mo na habul-habulin ka ng lalaki, gusto mong hanapin ka ng boyfriend mo, ikaw lang lagi ang tingnan niya, ikaw lang lagi ang pagpantasyahan niya, ikaw lang lagi ang nasa isip niya, ikaw lang ang kabaliwan niya, ikaw lang ang ibigin niya, hindi kanya ipagpalit sa iba't lagi kanyang mahalin, hindi siya mawala sa iyo, dapat ginagawa mo rin ng paraan. Hindi yung dinadaan lang lagi sa dasal o sa panalangin. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Alagaan mo sarili mo at bigla kang mag-ayos. Kaya ako sinabing bigla kang mag-ayos kasi yung iba dyan sa inyo, nagmahal lang, nag-asawa, nagpakasal, nagkaanak, umibig, tumagal lang ang relasyon, pinabayaan ang sarili. Hindi na halos nag-aayos. Nag-aayos nga, pero paputyo-putyo na lang yung pag-aayos mo . Yung iba sa inyo, hindi na pupunta sa salon. O sabihin ng iba, magastos ka naman, pupunta pa sa salon. Bakit sinabi ko bang palagi? O yung iba naman, kuripot bumili ng skincare, kuripot bumili ng makeup, ng pampaganda. Para din naman sa iyan. Tsaka bakit? Lagi mo bang gagamitin? At least may naka-ready ka. At least para sa iyo naman, hindi naman para sa iba. At para sa boyfriend mo, sa asawa mo. Diba? Kung ayaw mong tumingin siya sa iba, kung ayaw mong makahanap siya ng iba, ikaw, ayusin mo yung sarili mo. Bigla kang mag-ayos ng sarili. Kapag nakita niya yan, mabibigla siya, maaakit yan sa'yo. Kailangan laging naaakit sa'yo ang asawa mo. Dapat lagi mong inaakit ang partner mo, ang lalaki, upang ikaw lang lagi ang nasa isip niya. Delikado kapag hindi na ikaw ang tumatakbo sa utak niya. Delikado kapag hindi na ikaw ang naaalala niya. Delikado kapag hindi na ikaw ang lagi niyang naiisip. Iba na ang kanyang hahanapin. Iba na ang kanyang kababaliwan at hindi na ikaw. Kaya ngayon pa lang, mag-ayos ka na ng sarili mo, magpaganda, mag-self-improve upang ang lalaki ay mabaliw sa iyo at hanapin kang palagi. Ka-inspired. Ka-inspired, maraming salamat sa pagtapos ng vlog na ito. Please huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin ng video na ito upang makatulong tayo sa iba. Sa mga gustong humingi ng advice o gustong humingi ng payo, magpa-coaching, message lang po ako sa aking Facebook and yung profile picture ko sa FB. Pag hindi nyo ako na-search o hindi nyo ako nakita sa FB, try nyo sa Messenger. Sa Messenger nyo i-search yung pangalan ko, Aldin Capa, yung profile picture. Message nyo ako, i-chat nyo ako. Ako po mismo yung magre-reply sa inyo. Sa mga hindi pa po na-click yung subscribe, click nyo po subscribe, Max-Part, click nyo na po notification bell upang malaman nyo pag may bago kong upload. Maraming salamat, Max-Part. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal ko kayo. At muli, be inspired.